Okay, pupuntahan natin ang Partido Komunista. Baguhin na naman din ang kwento para at least hindi tayo nakapokus doon sa problema, ano? Iba naman tayo, but related pa rin sa ating bansa, ang Partido Komunista. Kasi kaya ko na gustong matapik ito. Mayroong isang nagsusubaybay sa atin na nag-comment siya na wag daw isali ang NPA dahil bahagi sila ng karahasan, biktima o pag-abuso ng mga nasa gobyerno. Maaring totoo yan, may dahilan, pero mamaya ipapaliwanag natin. Now, kay General Macanas naman, noong pa man yan, alam natin na magtatagumpay yan. Ginawa lang yan para harassment, para matakot yung ibang mga vloggers, ano. So, tuloy lang tayo pagbablog kung ano man ang gusto nating layunin, ano. But kaming tatlo ni Captain Dado at saka ni General Macanas ay nagbabantay kami sa ating bayan. Ang sabi ko nga noon, neutral ako. Pwede kasi ako, Duterte ako, Marcos ako. So, ibig sabihin, hindi ibig sabihin na sila ang ating binoto ay sila. Papanigan natin kung ang mali ang nagagawa. Hindi. Dapat para sa bayan sa ating bansang Pilipinas. Ano? So, balik tayo sa Partido Komunista na itatapik ko. Alam nyo kasi yung Partido Komunista ng Pilipinas, matagal na ito, 1930s pa ito. Ano? 1930s pa ito. Kaya nga na, may hukbalap noon. Hukbo laban sa Hapon hanggang naging Partido Komunista. At nabuhay uli ito 1969. Ano? Binuhay nila. Ito hanggang ngayon, hindi matapos-tapos ang Partido Komunista. Noong bulusok nitong Partido Komunista sa Pilipinas, ang layunin talaga nila, papalitan ang sistema ng ating gobyerno from democratic way to communist country. Tayo dapat. Pero muntik na tayo bumagsak doon. Ano, kung hindi nabagsak yung martial law. Kasi kung hindi yon, uncontrolled na ang tao noon. Dahil ang galing mag-influence ang Partido Komunista. So yun ang layunin ng Partido Komunista noon, na baguhin ang sistema, magiging komunista tayo. So isang objective nila, para madali nilang overthrow ang gobyerno. Ang isang strategy nila is to drain the economy of our country. So nakikita niyo naman noon kung kayo kabataan pa noon, nababasa nyo o narinig nyo sa magulang nyo o yung mga nakaabot pa, talagang maghihirap ang bansa. Ano, maghihirap ang bansa. Dahil nga pinababagsak eh. Tingnan mo, ang daming, sa totoo lang, nung pumasok ang kalakasan ng Partido Komunista, ang daming kumpanya nagsara dahil sa onion. Yun onion pala, ginamit nila. So, ang daming kumpanyang bumagsak, ang daming nawalan ng trabaho. Papasok na yung pag-angat natin eh. Sabi nga noon, noong 70s, talagang nangunguna tayo sa ekonomiya sa Asia. Pero ngayon, wala na. Dahil nga doon sa Partido Komunista, ang objective nila pahirapin ang bansang Pilipinas. Ano? Excuse me. Pahirapin ang pambansang Pilipinas. So, nangyayari na nga. Kaya, gumawa ng paraan estratehiya si President Marcos na hindi talaga magtagumpay ang Partido Komunista. So, nilabanan. Ang tagal nating labanan. Although, napahina, bumabalik. So, balik-balik eh. Hindi lang natin alam ngayon. Pero sabi ko nga,
Napakagaling ng Partido Komunista strategy nila dahil hindi natatapos ang gera. Ang armed forces naman, hindi nila magagawa kasi we are under the system of politics. Kaya hindi rin pwede manguna kasi halimbawa, maraming cases na natatalo ng gobyerno pero pumapasok rin ang ating national government na pistok, ceasefire. So doon na naman sila nakaka-recover. Okay. Pero ang pag-uusapan natin noon, pinaliwanag ko na sa objective ng komunista sa Pilipinas. Ngayon ang pag-uusapan natin, ang Partido Komunista. Iba na ngayon. Noon, iba rin. Ngayon, na iba ng kanilang objective. Ang objective na nila, manatili sa posisyon, manatili sa Congress, manatili sa gobyerno. So, yun yung minimintin na lang nila. Kumbaga hanap buhay at makilala sila na mayroon silang partido. Yun ang pinaka-main objective nila. Yung magiging komunista, never na mangyayari yun. Never. Kasi kayo mismo, o tayo mismong mamayang Pilipino, ayaw natin. Majority of the Filipino, ayaw talaga ng Partido Komunista. Bakit nandiyan pa sila? Dahil miniminti na nila yung kita Kumikita sila ng limpak-limpak dito. Ginawa ng hanap buhay. Kung ang pinag-usapan sa national level, mga politician na mga Partido Komunista. Kung sa lower level, yung mga NPA, lalo sa mga municipality, kaya hindi sila nagsisuko, yun yung pinakahanap buhay nila. So, yan yung Partido Komunista na ngayon. Ginawa ng hanap buhay. Ang problema nga lang, nakakaapekto sa naghahanap buhay. Imbis na yung iyong concentration na makapagtrabaho, nag-aalangan ka sa sundalo, sa NPA. Baka mag-abot sila. Or pagdudahan ka ng sundalo, pagdudahan ka rin ng NPA. So, kumbaga wala kang peace of mind pag nandun ka sa nasa farm ka o sa pagbubukid mo. So, yun isa sa problema natin. At nandiyan pa rin sila magaling kasi sila sa pag-i-influence ng mamamayang Pilipino, lalo na kabataan. Magaling sila. Kasi yan ang minaster nila, pagsisinungaling. I'm sorry. Talagang totoo yung pagsisinungaling para lang makumbinsi ang tao. Yun ang katotohanan. So, sa ngayon, ang iba sumasakay sa Partido Komunista. Sabi ko nga sa mga pulong-pulong ko, sa mga barangay o sa bayan, mayroon pa nga ako sa Lubao, Pampanga na sabi ko, sino ang Partido Komunista dito? Taas ang kamay. Dahil marami nang paliwanag na ang Partido Komunista ay hindi yan criminal act. Wala kang kasalanan sa batas. Ang magiging kasalanan mo lang kung may hawak kang armas. Yun lang yun. So, sino ang Partido Komunista? Taas ang kamay. Mayroon yatang 5. Sabi ko, saludo ako sa inyo. Bakit? Bakit ko sinabi saludo ako sa... Yan ang Partido Komunista na may sariling panindigan. Na totoo ang kaisipan nila. Pero, ang karamihan na lang sa atin, katulad sa Congress, yung 3 kwart, hindi nila inaamin na Partido Komunista sila Hindi nila inaamin na MPA sila recruiter. Di ba pagsisinungaling yan? Napakatibay ng mga ebidensya. Pupunta sila sa mga baryo, nagtuturo sa mga estudyante, pero di kaya nila maging armado. Di ba pagsisinungaling yan? Sabi ko, kayo ang tunay na Pilipino. Nanindigan ka sa katotohanan. Hindi ka nagpaligoy-ligoy na ikaw ay isang membro ng Partido Komunista. Diyan ako saludo. Yun ang sinasabi ko. Pero meron pa ako isang naging topic, yung aktivista. Kasi kami na ngayon aktivista, yung mga MUP vloggers. Kasi sinasabi nila na anti-government kami.
Parang ganon, ano? Pero sabi ko nga sa inyo, neutral ako. Kung ano ang mali, yun ang tinitira ko lang. Kung ano maganda, yun ay ina-appreciate natin. Okay. Yung aktivista kasi, dalawang klase yan ng aktivista. Isang aktivista na nagsasalita lang para sa katotohanan. Kasi nakikita niya yung mali. May aktivista naman na pro-communist. Nagsasalita sila, kumukontra sila, may objective para sa Partido Komunista. Ano? So, mahirap i-identify. Ngayon, sa panahon ngayon, di ba? Wala nang Partido Komunista sa Kongreso. Tingnan mo sa mga budget hearing ngayon, parang lumamig na yung mga Partido Komunista nung mag-usap na sila ni Congressman Romualdez, ano? Lumamig na, kasama nga nila nagbibigay ng ayuda eh. Oh. So magkakampi na yung Congress at saka Partido Komunista. Yan ang simula, no? Yan ang simula lang pag-aaklas o pagsasalita ni General Macanas at ni Lumitaw, si Survivor. Ano? Ako dati na akong bumabanat sa mga Partido Komunista at talagang sinasabi ko na humahanga ako doon sa dalawa, kay Dr. Abadoy at saka kay Eric. Kasi sa totoo lang, malakas ang pag-i-impluensya ng dalawa laban sa Partido Komunista na ilalabas ang kalukuhan ng Partido Komunista. Katulad yan kay General Palparan. Pinakulong nila para walang magsasalita kasi si Palpara after his retirement, naging congressman siya as a party list. Siya ang kalaban ng Partido Komunista, babanggaan sila sa Congress. Ang ginawa nila, pinakulong. Para wala na silang kaaway sa Congress. Tingnan mo, sinong kaaway ng mga Partido Komunista sa Congress? Wala, di ba? Umayon pa nga eh. Sinakyan pa nga nila Partido Komunista eh. Oh. Only General Palparan lang, Congressman Palparan, ang bumabalot sa Congress. Mayroon pa yung dati yung ANAD. Ano? Pero, napabagsak rin nila. Magaling nga talaga sila mag-influence. Ano? Okay, so much for that. Yun lang yung aking topic. Kaya tinapik ko yan dahil para doon sa mga hindi alam ang objective ng Partido Komunista. Yes, biktima sila. Totoo yan. Ha? Biktima sila, kaya nag-NPA. At iyan ang isang estratehiya ng Partido Komunista ng kalaban natin. Siya nga pala, bago ko nga pala makalimutan, bakit ito yung mga pinupuntuhan ko? Dahil ang grupo namin, although yung decision ko dito, as vlogger, as personal ko ito, as personal kong decision to, not the vanguard of democracy. Although I'm the founder and president, pero personal ko ito. Hindi pa kami nagdadaan sa board na ko. Personal decision ko ito. Mayroon kaming samahan ng Vanguard of Democracy. Ano yung objective namin? Anti-corruption and anti-communism. Bakit? Kasi kung wala ng corruption, ano pang i-issue ng komunista? Kaya nandiyan yung nananatilang Partido Komunista dahil may issue, lalo-lalo na yung mga magnanakaw. Mga magnanakaw sa gobyerno. Yan yung ginagawa lang issue. Now, kung wala nang nakawan, malinis na ang gobyerno natin, ano pang ipupukol ng Partido Komunista? So, silently, dahan-dahan mawala yung mga Partido Komunista kung walang issue na sila na pagnanakaw. So, yun yung ginawa ko na anti-corruption and anti-communism. Bakit ako galit sa magnanakaw? Talagang galit ako magnanakaw kasi pinapayaman lang nila ang sarili nila, hindi ang taong bayan o ang ating bayan. Bakit communism? Kasi mga sinungaling yan. Mga sinungaling sila. So, yun. Kaya ko nabuo yan. Partido Komunista. Kasi ang dami ng Pilipinong namatay dyan sa laban ng NPA. Libo-libo na. So sana, mahinto na yung Partido Komunista. Sabi ko nga sa Partido Komunista, ang layo nila tumulong
sa mamamayang Pilipino, magsanib pwersa kami, labanan ang korupsyon. Kung totoo talaga na yun ang objective nila, pero hindi, ginagamit lang nila ito. Ano? So, ganun. At bakit ako nakabuo ng Partido Komunista, what I mean, ng Vanguard of Democracy, o nagkaroon ng vlogging ako? Dahil nakita ko nagsimula ako to 2020, nagbuo rin ako ng 2020. Bakit? Doon sa pandemic, sa mga ayuda, ang dami nilulokong Pilipino. Yung mga mayroon, yun ang nabibigay. Yung wala, halos kunti lang ang nabibigay. So doon ako nagsimula. Doon ako galit na galit sa taong bayan. What I mean, sa taong nasa gobyerno. Kaya nabuo yan. Nasundan na naman ng mga pensioner namin na yung pera namin na nandiyan na pala, hindi pa maibigay-bigay. So doon ako nagsimula na ako ay magbabantay sa ating bayan, lalong-lalo na ang corruption. For my 39 years in government, hindi ako nagnakaw sa gobyerno. Pero meron. Pero bariya lang. Honest to goodness, sa 39 years in government service ko, mayroon kasing pera. Hindi ko na na-specify kung paano. Mayroon akong pera. May pera ng gobyerno na ginagamit doon. Sabi nung isang kasama kong officer, ito dead money na ito. Hati tayo. 30,000 lang yun, ha? Hati tayo. Wag na, nakakaya kako. Hindi, dead money na nga eh. Pinas sa bulsa ko, hindi ko na rin kinuha. Pero that amount is 15,000 lang. Ha? Yan ang tunay kong ninakaw. Ha? Baka habulin pa nila ako sa 15,000. Ha? Habulin pa ako. Mayroon naman mga 5,000, pero yun yung pinaka-incentive ko sa opisina. May isa pa ako na nakonsensya ako. Yung 100,000, dagdag kwento ito ha. Kwento lang naman. Kasi bakit galit na galit ako sa corruption? Galit ako talaga kasi hindi ako nagnakaw eh. Okay. May 100,000 binigay sa akin. Sabi niya, major ako doon. Major Mitran, pamasko ko sa inyo yan. So sa semi-division yun, nasa G3 ako. Kasi umikot kami sa buong Central Luzon eh. Panahon niya, magkukudita sana eh. Magkukudita, Ako ang pinasama, hindi ko maintindihan kung ako ang sumama o ako ang pinasama ng 7 Division. Yung nagsama sa akin, nakaposisyon ngayon sa gobyerno, na controversial rin, na controversial, nakahawak rin ng posisyon na mataas sa armed forces, nakaposisyon controversial siya. May pamasko niya yan. Ako naman si tanga dahil hindi nga ako sanay magnakaw ng pera. Sabi ko, kung yung 100,000 pamasko namin, sobrang laki sabi ko sa opisina namin sa G3 7 Division. So, ang ginawa ko, binigay ko sa IME po. Balitaan ko yung 100,000. Yun ang pinamigay niya sa mga opisina. Pero, may perma. Yung perma na yun, sigurado, alam niyo na ibig sabihin na may perma. So, 100,000 cleared. Kasi pinapirma niya sa mga opisina eh. Di, kukunin niya eh. Pinamigay yung 100, pinapirmahan. Di yung pera dito, na 100 binigay ko, ibinulsa na lang. Diba? Parang gano'n eh. Sabi ko sa isip ko, kung ginamit namin sa G3, mas masaya kami. Pero hindi ko nga kaya eh. Hindi ko kaya yung ganong amount. Pero yung iba, billion of pesos nakakaya. Diyos ko, billion of pesos ha. I-prove ko na yan. Yung billion of pesos, So, Diyos ko, Apo, huwag na sana magalit sa akin yung mga kapwa ko, kabaro ko, Kasi totoo yung kinikwento ko, hindi ako naggagawa ng kwento, Billion of pesos nakakaya nila. Kung nga, yung 15,000 na konsensya pa ako. Diyos ko, kayo billion pero hindi ko, alam ko naman hati-hati kayo. So anyway, darating tayo sa punto na kasi mahirap ang kuha ng ebidensya. Pero yung katotohanan, totoo yun. Dahil pinakita nyo sa akin na i-brief nyo pa ako. Ito ang pera sir, natira.
Ano yun? Very clear, oh. Tanggap sa korte, nakita ng dalawang mata mo, narinig ng dalawang tainga mo. Oh, sige nga, kung may mag-complain yan, ako mag-witness. Totoo yun. Oh. Hindi ba itatanggapin ng korte yun? Tatanggapin. Kasi di ba tinatanong sa korte, paano mo nakita? Gaano ka kalayo? Oh. Ang kalayo ko lang sa dalawang dipay. Very clear. Oh. Hindi naman ganong kalayo, 50 meters. Ay, talagang hindi mo ma-accurate na nakita mo at narinig mo. Okay, so much for that. Na-discuss ko lang ng Partido Komunista. So sana yun muna ang ating pag-uusapan, So, marami pa tayong pag-uusapan patungkol sa gobyerno, sabi ko. Pero, sabi ko nga, neutral ako. Ang tinitingnan ko lang dito, yung katotohanan sa ating gobyerno. Kung ano ka man partido, kung nagkamali ka, tatamaan ka sa akin. Yun lang. Maraming salamat.